Heto mga bakit, natanggal lang tayo nga ng bakit, no? So ngayon, tingnan natin kung paano natin gagawin to o paano natin to idugtong ulit, no? So ngayon mga kabakit, mga guys, kung nagustuhan yung mga videos ko, please subscribe ang aking channel, Pelingon Heavy Equipment Vlog. Yan, paki-share din po pag may time naman kayo. So ngayon, diretso natin yung usapan natin sa sa bakit. Dalhin muna natin sa workshop. Sabi ni boss, dalhin daw sa sa city. Sabi ko, huwag na lang, kaya naman natin to dito lang natin i-repair. Dalhin ko na lang sa workshop. Ayan, dinala ko na dito at upisahan ko na. So ngayon, unahin natin, ilinisan muna natin yung yung nabali, no? Linisan muna natin, tapos natin i-grinder. Yun naman to, yan kadali naman i-repair mga kabakit, basta kompleto lang tayo sa gamit, no? Ngayon, yan na natin grinding natin muna para malinis, no? Yan, kailangan kayo mag-grinder, may antipara kayo. Gamit kayo ng antipara para iwas mapasukan tayo ng mga nickels, no, sa mata. Yan, dandahan lang, malaki ang grinder na yan. Isang pagkakamali lang, nako, hirap na. So ngayon, tiltilin natin yung mga hindi makuha sa grinder, no. Ito mga kabaki, yung trabaho ko sa back operator ako, pero ito lang, sideline lang to, no, dagdag sahod lang ba, no. Tapos yung pay naman kailangan ipasok muna natin para makuha natin ulit yung niya, yung tawag yan, makuha natin ulit yung label, yung label niya, no. Tapos na natin lilinis yun, na natin, sukatin natin ulit, tapos dugtong muna. Kung pagsukat natin ay tama naman, pwede na natin i-spot muna. Yan. Tingnan mo na ng maayos, no, kasi kapag dito mabalik sa center line niya po, madali lang mabiyak. So ngayon kailangan natin na hanapin na natin talaga yung niya, yung label niya, no, na mapantay siya ulit. Yan, ispat natin muna, no, ispatan muna. Hirap pa naman yung welding machine, maliit. Yung welding rod ginamit ko, lang yung size, 12. Nako, ang tagal. Hindi naman tayo makagamit ng number 10 dahil di kaya ng makina, no. Kaya naman, pero parang hindi masyado matibay yung yung sunog ng welding rod. Kasi kailangan to matibay. Yan, bising-busy na talaga si Pelingon, no. Sa totoo lang, bakit hindi naman ako welder. Practice lang to. Sa atin lang kahit di maganda, basta matibay lang, ayos na. Hindi naman pagandahan yung namin dito sa kampanya namin, hindi naman masyado stricto. Huwag lang na ni-repair mo, tapos isang araw pala nagtrabaho, natanggal na naman ulit. Yun, siguro pagalitan din tayo, pero hindi naman. Siguro yung tenga na to hanggang ngayon, hindi pa naman nabitak ulit. Sa atin lang naman yan, no, kung paano natin i-plano yung matibay. Pero matibay talaga to kasi gawaan ko pa yan ng pattern mamaya. Tapos dikitan ko pa ng isang plate. Tapos welding na naman ulit. Tibay na yun. So ngayon, ito naman kabakit, sukatin natin ng square, no. Yan. Kung tama na yung natin, yung label, nagkapantay na ulit, no, pwede na yan. Parang ayos naman. Wala namang yan, wala namang magkaiba sa kabila.
Ispatan muna natin. Welding, diretsuhan na tong welding to. Pero kailangan lagyan mo ng brace yan. Pag ganyan, pa-spot mo no, sukat ng sukat, tapos i-brace, lagyan ng brace. Kasi pag di natin lagyan ng brace, pag welding natin ay ano yan, gumalaw yan konti. O kailangan lagyan natin ng brace. Pag may brace na, ay welding mo, hindi na yan makagalaw. Kasi may brace na nakaharang na. Dahan-dahan, isang araw lang to mga kabakit. Okay lang to dagdag sahod lang to no, kaysa wala tayong magawa. Ganito talaga mangyari sa bakit, basta bakit na medyo luma na, manipis na no. Ayan, mabitak talaga. So ngayon mga kabakit, magtabas tayo ng plate. Ayan. Yung plate na yan parang 5mm yan o 1mm pala. O 1mm. Yung technique ko dyan mga kabakit, mga ka-welder, nagawa ko ng pattern yan, karton. O inaano ko muna yung karton. Tapos pag okay na yung karton, hinugis-hugisan ko. Tapos yung karton na may ginagamit ko pag sukat dyan. Ayan, tapos na no. So ngayon, ang gawin natin muna, ibabad muna natin sa tubig yan kasi mainit yan. Hindi naman pwede natin mahawakan. Ito na. Ito yung karton no. Yun ang pattern ko no. So ngayon, idikit natin dyan sa sa may pin. Yan, idikit natin yan. Yung boss niyan, dugtong niya binaklas ko, tapos mamaya pag tapos na natin dikitan ng plate. So dito na yan sa likod no. Yun. Yan, mamaya dyan natin i-welding yan. Ganyan. So ngayon, welding na natin. Pasensya na kayo sa welding ko kasi alam na, practicing pa kasi no. Pero video ko na lang to para yung iba nating mga ka-welder o mga kabakit, makakuha silang ideya na paano to na parang original no. Paano dinugtong ulit yung yung tainga ng bakit. Yan, spot mo na, spot. Spotan mo natin paikot. Yan, kabila na naman. Spotan natin na maayos, baka pagpukpok natin matanggal yan pag di natin ayos yung Yan mga kabakit, pagtapos natin mag-spot, ipukpukin natin para sigurado siyang dumidikit talaga siya Yan mga kabakit, natapos na pag-welding natin no, 'di ba? Parang original lang yung ginagawa ko. So ngayon dito na naman tayo sa ngipin. Ni-repair ko muna yung ngipin. Pero yung ngipin na yan ayaw ko palitan yung brand yung ngipin sa kilid kasi ang bilis lang mapudpud. Yun modified ko na lang. Kinabitan ko ng mulye ng dump truck. Ayan, aktiba yan. Siguro sa original ng ngipin magbili ka, kung tuloy ang trabaho mo, mga 3 buwan ganyan, 2 buwan, wala na. Pero yung muli, abot na 6 months yan. Yun, ito na mga kabakit, natapos na Pati yung ngipin, natapos na rin. Dito, may bitak din dyan, na-repair ko na din yan Yan, ganyan na mga kabakit, tapos na. Pwede na ito gamitin. 6 na buwan to, wala nang repair sa 6 na buwan. So ngayon, itabi muna natin gamit natin backhoe loader. Itabi muna natin kasi tapos na to, antayin na kunin natin yung yung service, tapos dali na natin ulit sa sa site. Mga kapelengan, mga kabakit, yung video natin dito na magtatapos no. So thank you for watching.